Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Alina. Taga rito sa siyudad ng Davao naninirahan. Ang kwentong ilalahad ko po ngayon ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan po sa Compostela Valley na sa ngayon ay kilala sa Davao de Oro. Taong 1900 at siyam na po. Sa mga panahon na iyon ay nasa 18 taong gulang pa lamang po ako, Kuya Bari. Nasa 2 taon sa kolehiyo sa pinapasukan kong universidad, ang UM. Nakilala ko ang transferee na si Donna. Mabait siya at may takot sa Diyos, kaya naman ay kaagad na nagkalapit ang loob namin dahil marunong siyang makisama at higit sa lahat ay game na game siya sa mga kalokohan. Alam mo naman, Kuya Bari, na hindi talaga mawawala ang mga iba't ibang trip ng mga batang 90s. At syempre, ay kabilang din kami ni Donna sa isang kapatiran at pareho kami ng reliyon kaya kampante ako sa tuwing siya ay ang kasama ko. Isang araw, niyaya ko si Donna sa bahay dahil gusto kong makilala siya ni na Mama at Papa. Nagpaunlak naman si Donna dahil sabik din siyang makita ang aking mga magulang na palagi kong ikinikuwento sa kanya. Sa pagdating ni Donna sa bahay ay tila ba may nag-iba sa mga ikinikilos ni Mama. Para bang hindi niya nagustuhan ang pagtungo roon ng aking itinuturing na bagong kaibigan. Kung dati-dati kapag nagdadala po ako doon ng mga kaibigan, ay magiliw namang silang pinakikitunguhan ni Mama at talaga namang nakikisabay pa siyang makipagkwentuhan at makipagbiruan sa mga tropa ko. Subalit ibang-iba si Mama pagdating kay Donna. Parang napapansin ko na tila ba nangangati si Mama kapag nagkakatabi silang dalawa. Batid kong hindi din iyon lingid kay Papa, kaya naman ay siya ang laging nagbubukas ng usapan upang hindi mahalata ni Donna na parang nangingilag si Mama sa kanya. Hanggang sa nagpaalam na si Donna para umuwi na sa dormitoryong tinutuluyan nito ay hindi siya gaanong kinakausap ni Mama at lagi lang itong nakamasid sa kanya. Naisip ko na lang na sabihin kay Donna na medyo sumasakit ang ulo kasi ni Mama kaya wala ito sa mood na makipagkwentuhan. Para naman hindi siya magtaka kung bakit tahimik lang si Mama taliwas sa sinasabi ko sa kanya na madaldal ito at mahilig makipagbiruan. Kuya Bari, si Mama po ay isang anak ng manggagamot. Ang sabi sa akin ni Papa ay bago raw namatay si Lolo na isang manggagamot ay may iniwan raw itong isang tungkod kay Mama. Bahi raw ang tawag sa kahoy na iyon na ginawang tungkod. Isa raw iyong matigas na kahoy na kulay itim. Pero hindi ko pa po iyon nakikita sa panahong iyon kasi ipinagbabawal ni Mama na makita, mahimas o mahawakan man ito ng iba. Anak, huwag kang masyadong makikipaglapit doon sa bago mong kaibigan ha. Mahinahong saad ni Mama habang kami ay naghahapunan. Ma? Bakit po? Ayaw niyo po ba sa kanya? Tanong ko na nakakulot ang noo habang nagtatakang napatingin sa kanya. Ngumiti lamang si Mama sa akin at sinabi niya na bago ko lang daw nakilala itong si Donna. Hindi raw namin alam kung ano at sino ito sa kanyang pinanggalingan. Mas mabuti na raw ang nag-iingat dahil mahirap nang basta-basta na lamang daw ako nagtitiwala sa isang tao. Alam kong may ibig ipahiwatig si Mama sa akin, subalit ipinagwalang bahala ko na lamang iyon. Medyo may katigasan din kasi ang ulo ko, Kuya Bari. Lagi na rin nagpupunta si Donna sa bahay namin. Wala naman kasing sinabi sa akin si Mama na hindi pwedeng dalhin si Donna sa bahay. Hindi naman siya ini-snub ni Mama. Pinakikitunguhan naman siya nito pero hindi lang gaano.
Palagi rin niyang pinapaalala sa akin na wag daw magtiwala ng buo sa isang tao na hindi ko naman daw kilala ng lubusan. Hanggang sa isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga paso na mayroong nakatanim na mga bulaklak sa aming bakuran, lumapit sa akin si Mama at nagsabing, "Alina, iwanan mo muna yung ginagawa mo. Malapit nang dumating yung kaibigan mong si Donna." Siyempre po, sa tinura ni Mama, nagulat ako at napatanong ako kung bakit niya alam na darating si Donna. Naaamoy ko siya. Maikling tugon naman ni Mama sa akin. Medyo naguluhan ako sa sinabi niya at naisip kong baka binibiro lamang niya ako. Subalit pagkaraan lang talaga ng ilang minuto, narinig ko na lamang ang boses ni Donna na tinatawag ako. Kung kaya't sa puntong iyon, napakunot na lang ang aking noo. Ganoon na lang parati ang ginagawa namin ni Donna sa tuwing walang pasok. Kung hindi siya ang tutungo sa amin, ay ako ang pumupunta sa kanila. Minsan, tumatamay kami sa parke o di kaya ay sa library. Hanggang sa tumungtong na kami sa 3 taon sa kolehiyo. Napapadalas na rin ang pag-out of town ni na Mama at Papa, kaya naman ay lagi na lang akong naiiwan sa bahay kasama ang maldita kong tiyahin na kapatid ni Papa. Hindi po kasi ako komportable na kasama siya, kaya naman isang gabi ay doon ako natulog sa dorm ni Donna. Pinayagan naman ako ng tiyahin ko dahil doon daw matutulog sa bahay ang kanyang jowa. Pagkarating ko sa dorm nila Donna, ay siya namang pagbagsak ng malakas na ulan. Kung kaya't hindi kami nakagala ng gabing iyon. Nagpasya na lang kaming magkwentuhan at nagluto ng makakain. Ako na ang nagpresenta na maghugas sa mga pinagkainan namin matapos naming maghapunan. Subalit hindi ko pa nga natatapos ang aking ginagawa ay may narinig akong kakaibang ingay. Wak 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 wak. Bigla ko na lang nabitiwan ang pinggan na hawak-hawak ko nang biglang sumulpot sa aking likuran itong si Donna. Namumutla siya at tila ba nanginginig sa takot. "Alina, may aswang!" Sigaw niya at bigla na lang siyang nahimatay. Sa puntong iyon, Kuya Bari, hindi ko alam ang aking gagawin, kaya sumigaw din ako at humingi ng tulong sa iba. Nang magkamalay na si Donna, ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding takot. Ikinuwento niya sa akin na nakakita daw siya ng aswang sa kwarto niya. Nakadungaw daw ito sa nakabukas na bintana. Nakakatakot daw ang mukha nun. Kulubot na matigas daw ang balat ng nilalang na maihahalin tulad sa balat ng isang buwaya. Nanlilisik daw ang pulang mga mata nito at tumutulo ang laway. Pero kaagad din naman daw itong mabilis na umalis nang makita siya nitong nakatingin siya rito. Sa mga sinabi niyang iyon, natawa lamang ako. Naisip kong mukhang may sira ata sa pag-iisip ang kaibigan kong si Donna. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Nakikiramdam na lamang ako. Baka makita ko yung aswang na sinasabi niya, na alam ko namang malabo dahil wala naman talagang aswang. Kwentong kutsero lamang ang mga iyan. Kumbaga panakot lamang sa mga bata at sa madaling salita ay gawa-gawa lamang. Kinabukasan, nagpasya itong si Donna na umuwi muna sa kanilang baryo. Namimiss na raw niya ang kanyang mga magulang, kaya siguro kung ano-ano na lang daw ang nakikita niya. Dahil hindi pa nga nakakauwi si na Mama at Papa, ay nagpasya rin akong sumama sa baryo nila Donna. Nagpaalam naman ako sa aking tiyahin at ang sabi niya, bahala na raw muna ako sa buhay ko dahil busy daw siya.
ingat na lang daw ako. O di ba, walang pake ang bruha. Kung kaya't umalis na kami. Gabi na nang makarating kami sa bahay nila Donna. Siguro po mga 6:00 na iyon kung hindi ako nagkakamali. Maganda po ang bahay nila Kuya Bari. Mataas at malaki. Kahit mukhang luma na ay nakikita pa rin na pamamahay iyon ng may kayang pamilya. At nang pagbuksan kami ng pintuan ng kanyang papa ay kaagad na pumasok sa ilong ko ang amoy ng tabako. Medyo masakit iyon sa ilong at ang tindi kasi ng amoy nun, yung parang nanunuot sa lalamunan. Kaya hindi ko napigilan ang mapatakip sa aking ilong. Alika na, Alina, pasok na. Pasensya na, mukhang nangangamoy na yata ang naimbak na tabako ni Lolo. Ani ni Donna. Ngumiti lang ako sa kanya at sinabing, ayos lang. Ipinakilala naman ako ni Donna sa kanyang papa matapos naming makapanhik sa loob ng sala nila. Dahil nga nakagawian ko na magmano sa mga nakakatanda ay walang pag-aalinlangan akong nagmano sa papa niya. At matapos naming mailapag ang mga dala namin ni Donna ay iginiya na kami ng papa niya sa kanilang kusina. Nagulat pa nga ako nang sa pagpasok namin doon ay marami pala silang panauhin. Ipinakilala ako ni Donna sa kanila at doon ko nga nalaman na ang lahat pala na naroroon ay kasapi sa kanilang angkan. Sa bilang ko po ay nasa 17 ang lahat ng naroroon. Maligayang pagdating sa bahay namin, Iha. Masaya tako't sinamahan mo si Damar dito sa aming baryo. Ngayon lang uli may dayong napadpad sa pamamahay naming ito. Saad ng isang may edad na babae na ipinakilala ni Donna sa akin bilang kanyang lola. Damar? Pagtatakang tanong ko naman na bumaling kay Donna. Donna kasi, Damar kasi ang tawag nila sa akin dito. Tugon naman sa akin ni Donna. Sa puntong iyon ay magaan naman ang loob ko sa lahat at masasabi kong napakasarap ng mga pagkaing inihanda nila sa kanilang hapag. 11:00 na ng gabi nang malipungatan ako dahil parang may mga kaluskos akong naririnig. Maalinsangan din ang pakiramdam ko doon. Tiningnan ko naman si Donna sa aking tabi. Mahimbing naman ang tulog niya. Pipikit na sana akong muli, ngunit ramdam ko na tila ba may mga matang nakatitig sa akin. Hindi ko nga alam kung sino at saan nakakubli ang nagmamasid na yun. Napaupo na lamang ako dahil nakarinig ako ng pagpagaspas ng mga pakpak sa labas ng kwartong tinutulugan namin ni Donna. Hanggang sa humuhuni na rin ang kung anong nilalang na nasa labas kasabay ng mabilis na pagaspas ng pakpak. Pabilis ng pabilis ang ginagawa niyang paghuni at alam kong nasa malapit lang siya. Hanggang sa napasilip ako sa isang siwang sa bintana at nagulat ako sa aking nasaksihan. Dahil kitang-kita ko mula sa tanglaw ng liwanag ng buwan ang isang malaking nilalang na ang anyo ay tila ba hugis payong na nakabuka. Subalit ang mas nagbigay ng takot sa akin ay ang bigla na lang nagsilabasan ang napakaraming mga ganoong nilalang na nagmula sa dilim at nagkalat sa paligid. Nakakatakot ang kanilang mga anyo, kaya naman ay lumayo akong bigla sa siwang, subalit nagulat din nang biglang tinakpan ni Donna ang aking bibig. Shh! Huwag kang maingay! Mahinang sambit ni Donna. Ano yung mga iyon, Donna? Utal kong tanong sa kanya. Mga aswang sila. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Pakiusap. Ani ni Donna at tumango na lamang ako sa kanya upang iparating na hindi ako sisigaw
sa kung anuman ang aking makikita pa. Inalis naman ni Donna ang kanyang kamay sa aking bibig at sumenya siyang sumilip akong muli sa siwang. Maging siya ay nauna ng pumwesto upang makasilip. Sa muling paggala ng aking paningin sa paligid, nasipat ko na tila may pinag-aagawan ang mga nilalang. Tila ba nagkakagulo ang mga ito? At nanlaki ang aking mga mata nang tumilapon malapit sa siwang ng bintanang sinisilipan namin ni Donna ang isang sariwang karne. Tumalsik pa nga ang dugo noon sa mata ko. Sa puntong iyon, nais kong sumigaw pero pinigil ko dahil pinisil ni Donna ang aking mga palad ng napakadiin. Hanggang sa narinig ko na lamang ang boses ng lolo ni Donna na sa puntong iyon ay nasa aming likuran na pala. "Damar, ba't gising pa ang iyong kaibigan?" Napaiyak na lamang ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, dahil ang nasa isip ko ay ako na marahil ang isusunod na tatagain ng kanyang lolo. May daladala kasi itong itak na mahaba at tumutulo pa ang mga sariwang dugo mula roon. Nanginig ako sa takot na halos lahat ng dugo ko sa katawan ay napunta na sa aking ulo at sa anumang oras ay sasabog iyon. Pumasok kasi sa utak ko yung kwento ng mga kaibigan ko noon na mayroon daw isang lalaki na sumamang nagbakasyon sa baryo ng kaibigan. Subalit aswang pala ang angka nito at siya ang gagawing alay para sa pista ng mga aswang. Maya-maya'y napatingin ako kay Donna dahil nagsalita ito. "Lo, nariyan pa ba sila sa labas?" Narinig kong tanong ni Donna sa kanyang lolo. "Pinaalis na namin sila. Matulog na kayo, iha, dahil nasa maayos na ang lahat." Nang makaalis na ang lolo ni Donna, ay sinabi niyang matulog na raw kami. Saka na daw naming pag-usapan ang mga nangyari dahil makabubuti raw na manahimik na lang muna lalo na't madilim pa ang paligid. Subalit dahil sa aking mga nasaksihan, hindi na ako nakatulog dahil marami na ang naglalaro sa aking isipan, Kuya Bari. Ang ginawa ko na lamang ay nagdasal ako ng mataimtim at nanalangin sana sumapit na ang umaga. Mabilis ang ginawa naming pagkilos ni Donna kinabukasan. Matapos mag-agahan, niyaya na niya akong umuwi ng Davao na ikinatuwa ko naman. Iyon naman talaga ang plano ko, ang umuwi na, kasama man siya o hindi. Nagtaka rin naman ako sa puntong iyon, Kuya Bari, dahil kami na lang ni Donna ang naroroon sa kanila. Walang ibang tao maliban sa aming dalawa. Hindi ko na lamang binigyang pansin masyado ang bagay na iyon dahil ang tanging gusto ko na lamang ay ang makaalis sa baryo ni Donna. Subalit nang makalabas na kami sa kanilang bakuran, ay biglang tinawag si Donna ng kanyang lola. Damar, sana ay napag-isipan mo na ng gusto ang mga sinabi namin sa iyo. Apo, umaasa kaming lahat sa iyo. Anito at kumaway na at nagpaalam sa amin. Ngumiti na lamang ako sa matanda at kumaway pabalik. Noong makabalik ako ng bahay ay naroon na sila mama. Naku po, galit na galit siyang sumalubong sa akin. Alina, nagpunta ka pa talaga sa baryo nila Donna? Alam mo bang ayon sa mga sabi-sabi, pinamumugaran iyon ng mga aswang? Tunghayaw ni mama sa akin. Napaisip ako kung bakit alam niya ang baryo ni Donna. Pero biglang sumagi sa isipan ko na naikwento ko pala sa kanila ni Papa ang tungkol doon. Alina, makinig ka sa akin.
Ang amoy ni Donna na lagi kong naaamoy sa tuwing nagpupunta siya rito sa bahay natin ay siyang amoy ng mga aswang na sinasabi ko sa iyo. Patuloy na bulyaw ni Mama sa akin. Po, anong amoy po Mama? Sagot ko naman dahil naalala ko na minsan ay sinabi niyang naaamoy niya raw si Donna na papalapit na sa aming bahay. Amoy tabako. Tugon naman niya sa akin. Pero sinabi ko kay Mama na wala namang masamang nangyari sa akin doon sa kanila. Gaya ng nakikita nila, nakauwi akong buo at hindi na agat ng aswang. Pagsapit ng gabi ay may pinainom si Mama sa akin. Buhay na tubig daw ang tawag doon. Ginagamit daw iyon upang madaling malaman kung nayanggaw ba ang isang tao. At pagkaraan lamang ng ilang sandali ay nakahinga ng maluwag si Mama dahil napatunayan niyang nasa tamang kondisyon pa rin ako. Dahil nga napukaw ang kuryosidad ko sa sinasabing aswang ni Mama, ay naikwento ko sa kanya ang nasaksihan ko sa bahay ni Donna. Inilarawan kong mabuti ang mga nilalang na nakita ko doon. Mayroong mga pakpak na kung titingnan ang mga anino nila ay parang mga hugis payong na nakabuka at ang kanilang balat ay kulukulubot na tulad ng balat ng isang buhaya. Mayroong mga pulang mata at sa kabuuan ay talagang nakakatakot silang tignan. Doon na nga kinumpirma ni Mama na mga aswang nga ang nakita ko. Mabuti na lang daw at hindi nila ako biniktima. Subalit tila may ipinakahulugan si Mama sa mga sinabi niyang nasisiguro daw niyang mayroong nagbabantay sa akin ng gabing iyon kaya hindi ako ginalaw ng mga aswang. Inilahad din ni Mama na ang tungkod niyang bahi ay magagamit upang saktan ang aswang sa pamamagitan ng paghampas dito. Ayon pa kay Mama na dati raw ay may ikinuwento si Lolo sa kanya. Mayroon daw isang kaibigan ito na nagngangalang Damar ang nakaengkwentro ng aswang at hinawaan di umano ito ng naturang aswang na iyon. Dahil daw doon ay nag-aral si Lolo ng panggagamot, subalit hindi na niya nakita pa ang kaibigan dahil nagpakalayo-layo na raw ito noong natuklasan itong huli na ang lahat para gumaling sa pagiging aswang, lalo pa noong nakatikim di umano ito ng karne ng tao. Nang marinig ko po ang pangalang Damar ay sumagi sa isip ko si Donna. Nang sumunod na mga araw ay bahay-eskwela na muna ang ruta ko. At nang makakita ako ng pagkakataon ay tinanong ko po si Donna kung bakit nga ba Damar ang ipinangalan sa kanya. At doon ay sinabi niyang babaeng bersyon daw siya ng kanyang Lolo Damar. Magkahawig daw kasi sila, kaya naman ang buong angkan nila ay nasanay ng tawagin siyang Damar Liit. Ngunit namatay daw ang kanyang lolo dahil pinatay daw ng nakaalitan nito. At ayon pa kay Donna ay mga aswang daw ang may kagagawa nun. Mga kalahi ng aswang na siyang nakita naming noong gabing nasa bahay kami nila. Dagdag pa niya, pinamumugaran daw ng mga aswang ang baryo nilang iyon. Subalit hindi sila ginagalaw ng mga aswang dahil kasapi sila sa angkan ni Damar, ang lolo niyang iginagalang ng mga ibang lahi ng aswang. Doon ko palang napagtanto na may iba't ibang lahi pa pala ang mga aswang, Kuya Bari. Isang gabi, habang kasama namin ang ilan sa aming mga kaklase ni Donna na gumagawa ng thesis, ay maliwanag at bilog na bilog ang buwan. Kahit maingay na sa syudad, ay dinig na dinig pa rin namin ang mga asong umaalulong sa labas ng dormitoryo nila Donna.
nakaririnig din kami ng mga huni ng wakwak. Mahina lamang iyon. Sabi ng mga kaklase namin ay baka may naligaw na uwak. Subalit sa loob-loob ko ay alam kong huni iyon ng isang aswang. Nawala rin naman ang huni kaya naging panatag na din ang loob ko. Doon na rin kami nagpasyang matulog sa silid ni Donna. Bali 4 kaming naroroon. Ako, si Donna at ang dalawa naming kaklaseng sina Rika at Ana. Maghahating gabi na nang makarinig ako ng mahinang pagkalampag sa bubungan. Sinipat ko ang dalawa kong kaklase na nakahiga sa papag. Mahimbing ang kanilang tulog dahil naghihilik pa ang mga iyon. Subalit nang tignan ko si Donna, nakatabi ko lang, ay nangilabot ako sa aking nasilayan. Ibang-iba ang kanyang anyo ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Napaatras ako dahil ang kanyang mukha ay nangungulubot na parang isang matanda at tila kay gaspang noon na parang tulad sa balat ng isang buhaya. Sinikap kong hindi lumikha ng ingay. Tinatagang ko ang aking sarili at dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama. Pinakikiramdaman ang aking katabi. Sa tingin ko ay natutulog naman itong si Donna, ngunit biglang bumuka ang kanyang bibig at inilabas ang dila niyang mayroong tumutulong laway. Gumunguya-nguya pa siya na para bang sarap na sarap siya sa kanyang kinakain. Napatakip na lamang ako ng aking bibig sa aking nasilayan. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na may isang kamay ang dahan-dahang humahawak sa aking kaliwang balikat. Nang iangat ko ang aking paningin ay si Rika pala iyon at gaya ko ay gulat at takot din ang rumihistro sa kanyang mukha dulot ng aming nakikita sa mga sandaling iyon. At makalipas lang ang ilang minuto ay narinig namin ang malakas na pagkalampag ng bubungan. Kaya mabilis na bumalik kami sa pagkakahiga. Bigla rin namang nagising si Donna at bumalikwas ng bangon na kaagad na humarap sa akin. Wala akong maisip gawin kung kaya't naisipan kong magtulog-tulugan na lamang. Sa aking pagpikit ay bahagya akong sumilip at kitang-kita ko, Kuya Bari, ang pagpapalit ng anyo ni Donna. Mula sa kulubot na balat ay naging makinis na. Bumalik na sa normal si Donna. Subalit ang kanyang mga pulang mga mata ay nanlilisik pa rin. Pero dahan-dahan din iyong naging normal sa paglipas lang ng ilang segundo. Tinatagang ko ang sarili ko dahil alam kong ito pa rin yung kaibigan ko. Maya-maya'y iminulat ko ang aking mga mata. Tumikhim ako at tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Napatingin lang sa akin si Donna. Tumango naman siya at tumugon na ayos naman daw siya. Nang sipatin ko si Rika, nanginginig pa rin siya sa takot. Bumalik naman ang pagkakahiga ni Donna at natulog ng muli. Habang kami ni Rika ay patuloy na nangingilabot. Doon ko napagtanto, Kuya Bari, na talagang may lahing aswang itong si Donna. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nagulat din ako sa aking sarili dahil hindi ako gaanong natakot sa kanya kahit alam kong aswang siya. Mas nanaig pa rin sa akin ang pagiging magkaibigan namin. Buhat ng araw na iyon, unti-unti na akong lumayo kay Donna. Minsan, kinakausap niya ako kung bakit nag-iba na ang pakikitungo ko sa kanya. At sinabi ko ang aking natuklasan sa kanyang pagkatao. Napatingin na lang sa akin si Donna at napayuko. Ang sabi niya, hindi niya kayang pigilin ang itinadhana. Ngunit pinaintindi niya sa akin na hinding-hindi niya raw ako sasaktan dahil alam niyang naging totoo ako sa kanya. Sabi niya,
Unang beses pa lang daw niyang nakita si Mama ay alam na daw niyang may kakayahan si Mama na hindi tinataglay ng mga pangkaraniwan na tao. Oo nga't kilala raw ang angkan ni Damar sa kanilang lugar bilang mga aswang, subalit wala raw nakakaalam kung ano ang dinanas nilang paghihirap upang maging iba sa kanilang mga kauri. Wala na akong naitugon pa kay Donna kung hindi ang ngumiti na lamang. Sabay kaming nagtapos ng kolehiyo ni Donna at nagkanya-kanya ng tinahak ng landas. Kung minsan, dumadalaw pa rin siya sa amin, Kuya Bari. At gaya kay Mama, ay naaamoy ko na rin si Donna sa tubing papalapit na siya ng bahay. Naaamoy ko ang amoy niyang tabako. Kuya Bari, isa ako sa naniniwala sa kasabihang mabuti pang magkaroon ka ng aswang na kaibigan kaysa sa isang kaibigang magnanakaw. Dahil nakakasiguro akong hindi ako tatradorin ng isang kaibigang aswang. Hindi tulad sa isang kaibigang magnanakaw na pagnanakawan ka sa isang kisap mata lamang. Magpasa hanggang ngayon, magkaibigan pa rin naman kami ni Donna o ni Damar. Pero Kuya Bari, hindi na po ako bumalik pa sa baryo nila kahit pa sinabi niyang mababait ang kanilang angkan. Sa ngayon po ay may 3 ng anak si Donna at masaya na siya sa piling ng kanyang pamilya. At ako naman po ay mayroon ding sariling pamilya. Sa akin din inihabili ni Mama ang tungkod na bahi. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Naway nagustuhan niyo po ito at sana po'y maitampok niyo rin po ito sa mga darating na araw. Maraming salamat po Kuya Bari and God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang ang bago niyo pong kasundo, Alina. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.